So, ito ang simple guide to have or to create your e-travel online. So, there are two ways to get e-travel if aalis kayo ng Pilipinas. International lang naman to need. So, pag aalis kayo ng Pilipinas at babalik kayo ng Pilipinas, gaano pa katagal yung travel nyo na or yung time na mawawala kayo sa Pilipinas, kailangan pa rin siya ng e-travel ng papunta at pabalik. Kasi hiningi siya sa amin nung umalis kami ng Pinas at saka nung bumalik kami sa Pinas. Bago ka pumunta ng immigration requirements talaga na nakapag-fill up ka na nun. So, there are two ways. Say, ang travel namin is last July 28, 2025 at bumalik lang naman kami ng July 31, 2025. So, ilang days pa lang nakakaraan. So, talagang updated na updated siya. So, first thing nyo is you can go to any search engine. So, ang ginamit ko is the Google app. So, i-search nyo lang yung etravel.ph. So, lalabas tong itong site na to. Yan. So, yan yung pinaka-legit na pwede nyo puntahan para sa e-travel. Then, pe-press nyo yan, and then, ayan. So, e-travel is free. Tatandaan nyo yan. Walang bayad. So, baka mamaya, mapapunta kayo sa site na nanghihingi siya ng bayad, pero wala siya. So, ito yung another second way. So, sabi nga niya, pwede kang mag-sign in using the e-travel online. Then, pwede ka rin naman mag-download ng eGov app sa Google Play. Actually, maganda tong eGov if hindi nyo pa siya na-experience. Lalo na if you have documents or finance sa different ng government, like meron kang Pag-ibig, GSIS, kitang-kita mo dito yung mga details mo, even the PhilHealth. So, maganda yung egov.ph. So, ayan. So, e-travel, so click here to sign in, then sa-sign in mo lang yung iyong details. So, pwedeng create an account if mag-create pa lang kayo. So, mag-enter kayo ng email address. Email must be a valid email, okay? So, magsisend siya ng OTP dun sa napili mo na email ad. So, ayan. Nalabas na OTP code. So, once na ilagay mo na yung OTP code na sinend sa email mo, mag-create ka na ng password. So, example, ayan, may suggestion si Google ng strong password, pero pwede ka namang create ng sarili mo. Para syempre, mas madali mo siyang maalala. So, may sa password, ayan, pwede kang must be in 12 character, must contain at least one uppercase and lowercase, and contain at least one symbol and one number. So, pag ganyan, after mo, so, pag nandito na kayo sa e-travel, nakapag-login na kayo, nakapag-sign up na kayo, meron na kayong account, ganito yung magiging itsura nyo nalalabas. So, magkakaroon kayo ng account. So, nandyan yung name nyo, and then yung passport number, at saka yung mga nilagay nyong family member. Ang maganda sa e-travel, you can apply if meron kang mga kasama. Like, kagaya ko, kasama ko sa travel, yung asawa ko, saka anak ko. So, ako na rin nag-apply ng kanilang e-travel. So, especially lalo na if may mga seniors kayong kasama, para hindi na sila mahirapan, hindi na sila matoxic, ikaw na yung mag-register ng lahat ng yon. Okay lang naman yon, pwede mo namang i-screenshot yung mga QR codes nila, then isend mo na lang sa mga messenger nila. Then, pag i-represent na nila sa immigrations, if isa-isa kayong tatawagin, is pwede na yon. So, para yun yung papakita nila. Pero, sa amin kasi, ang naging maganda lang din at that time, hindi masyadong maraming tao. And at the same time, may special lane for family, where lalo na yung may mga maliliit na anak na kasama. So, pag ganun kasi, inallowed nila na sabay-sabay na kayong pupunta dun sa immigration officer. So, kagaya namin, sabay-sabay na. So, ako na lang nagpakita nung lahat ng e-travel namin. So, makikita nyo kagaya ng sinabi ko kanina, we traveled pabalik ng Pilipinas via air, like July 31, 2025. So, Taiwan to Philippines.
So, ito yung dapat yung tandaan. You may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. So, mamimili ka lang dyan. So, ito kasi, ako ang ginawa ko, bago ko umalis lang ng bahay, during the flight na namin, kasi syempre, inayos mo na lahat ng mga kailangan yung gamit, documents, yung mga bagahin nyo. So, before lang umalis, pagkagising namin, before umalis, ginsa ko pa lang siya ginawa. So, may pagpipilian kayo, pwedeng for current user, kung ikaw lang ay mag-isa, at pwede naman for others member. Ang ginawa ko, niregister ko muna yung sarili ko, then after ko niregister ko naman yung other family member. Pag pumunta ka sa for other family member, ayan, may family member, tapos pipindutin mo lang yung baba, pipindutin mo lang to, then lalabas na yung mga niregister mo na family member. Pag nire-register mo yung family member mo, required din na picturean mo yung kanilang mga passport. Kasi pag i-register mo sila, hihingin nila yung pictures ng passport nila. So, dapat lagi din naka-ready or naka-save na siya sa phone mo. Pwede mo naman kasi i-upload din siya. Isang good advice din is picturean nyo yung passport nyo ng normal lang. Yung as in, habang hawak mo yung phone mo, naka-front siya. So, ayan. Pag pinicturean mo yung passport mo, ganyan yung itsura. Yung parang naka-normal hawak lang yung phone mo, then picturean mo. Kasi na-try ko siya, na ginanyan ko lang, tapos na-register lahat ng details na nandun automatically dun sa e-travel. Hindi na ako kailangang mag-input pa ng name ko, surname ko, etc. Dun, same din dun sa asawa ko at sa anak ko. Ang nangyari lang dun kasi sa anak ko, binaliktad ko yung phone ko, na parang nakapahalang na siya. So, ako pa ulit nag-fill up ng details niya. So, medyo toxic siya. So, advice lang naman. Suggestion. So, once na ganyan, mamimili ka na lang kung yung travel nyo is via sea or via air. Kasi via sea, pag kunyari mga naka-cruise kayo, and etc. Ayan. So, special flight, pwede din. So, example, let's try to create the e-travel leaving the Philippines. So, ayan. Dito mo makikita via air yung purpose of your travel. So, pwedeng OFW ka, participations in program in Europe, exchange visitor, permanent migrations or long residency, business professional, convention, conference, education, training studies, government, official mission, health and medical reason, holiday, pleasure and vacation, incentives, meeting others, religions, pilgrimage, trade fair, transit, visit friends and relative, and work and employment. So sa amin, dahil vacation na naman ang target namin, so vacation lang ang pinili namin. And then may pagpipilian ka dyan if flight crew ka or aircraft passenger. So flight informations, isusulat mo dyan kung ay ispipiliin mo dito kung anong kang flight. So ang pinili ko is the AirAsia kasi ito po yung aming ginamit. Then, susulat mo yung flight number and yung origin kung saan. Ayan, kung Manila, Clark International, and then the departure date. Ayan, susulat mo din kung kailan. And if with connecting flight. Kung pinundit mo with transit with connecting flight, ayan, kailangan mong i-fill up kung saan yung connecting flight mo, airport transit, and date of transit. Pero kung hindi naman, huwag mo na lang i-check and yung destination. Sa destinations, nandyan yung mga countries, pipiliin mo na lang. Airport destination, dapat alam mo rin yung airport, kung anong pangalan ng airport dun sa pupuntahan mo, date of arrival, and yung pinaka-importante is itong date of return. Yan talaga importante dyan. And yung destination address. Sa destination address, pwede na yung hotel address po ninyo. Then, pagkatapos yan, i-next mo and automatic po, let's fill up. Sa amin is C2124. Pag ginanyan mo siya, minsan lumalabas na dyan. And then, origin. So, airport origin, mamili ka lang. Halimbawa ay Katiklan. Date of departure, 9. Country origin, nation is Taiwan.
Tapos, airport destination is Tauyuan. Date of arrival is 9. Date of return is Taguimang 13. Destination address is Taipei. So, next. Ayan. Dito naman, lalabas to. So, pwede kang mag-pay ng travel tax along with my ticket purchase. Usually, meron ito, ang alam ko is the Philippine Airlines and Cebu Pacific. I'm not sure if meron. Pero sa AirAsia kasi, walang choice doon kung magbabayad ka na ng travel tax sa kanila. So, sa amin, hindi siya applicable. Second, if exemption certificate from TAISA. And third, if I have paid the travel tax directly to TAISA. So, after niya, pag na-click mo na siya, mag-go na po siya sa inyong e-travel. Don't worry if nagkamali kayo ng fill up, pwede ulit kayo mag-fill up at i-create siya kasi ang kinikredit naman ng e-travel is yung pinakahuli mong output or entry. Tapos, sa amin kasi, dahil meron kaming bata, doon na lang ako nagbayad sa airport mismo kasi ang bata na age ng anak ko, kagaya ng 2 years old, alam ko is age 2 to 6 is half yung price ng kanilang travel tax. Kasi ang travel tax per head is 1,620. So dito, sabi ni Google, hindi pala 6 years old, but 2 and 11 years old and the date of travel is passport pay reduced Philippine travel tax of 810, which is tama yan, 810. Pero, hindi siya nadi-discount online sa TAISA. Kailangan dun mo siya babayaran mismo sa airport. So, ang ginawa namin, bayad ako ng TAISA sa airport. Pero na-save naman yung e-travel applications na in-apply ko. So, naging pending lang siya doon sa part na yun. So, after namin magbayad, yun na lang nilagay namin. Tapos, hiningi yung references number ng aming ticket. So, ayan. Ito yung TAISA. So, dito ka naman magre-register. Yan yung pinaka-legit na resource para sa travel tax online. So, pag pinindot mo yan, ayan yung lalabas. And then, enter website. Tapos, accept nyo lang yan. Travel tax. Ayan. Who may avail. Ayan, makikita nyo dyan, who may be exempted from paying travel tax. Ayan. Tapos, ayan. So, nakita nyo na yung mga details dyan. So, ito yung eGov.ph na app na downloadable sa Google App, sa Play Store, at saka sa Apple Store. Na libre naman siya, wala siyang bayad. So, ganito yung itsura niya. Ito yung sinasabi ko kanina. Meron din na ditong PhilHealth, GSIS, BIR, PRC, Pag-ibig, TESDA, and TAISA. So, dito pa lang, pwede na makuha mo na lahat. So, dito, meron siyang NGA, LGU, Tourism, Travel, OFW, Health, ayan, meron pa Agriculture, SIM card, Startup, and ayan. So, pag pinindot mo, pipindutin mo dyan. So, dito, lalabas yung passport information mo, lalo na if naka-upload na yung passport mo, yung passport number, date of expiry, issue date, and issuing state. So, pwede mong i-update yung password mo, at pwede rin namang hindi. So, pag hindi, pindutin mo lang yan. So, ayan. After nun, ayan na yung lalabas. Lalabas na rin ulit yung kagaya ng pinakita ko kanina. Ganyang-ganyang itsura. Then, same goes lang din naman ang gagawin natin. So, ito yung itsura ng e-travel na makukuha nyo after yung fill-upan yun na ipepresent nyo sa immigrations pag hinanap nila. So, ayun lang. Dapat lagi itong ready at nasa unahan ng photos nyo para madali siya i-retrieve at always save your battery kasi kailangan yon. So, please like and subscribe for more videos and travel adventures with family. Bye!